Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Blessed morning po sa bawat isa. Muli, samahan niyo ako sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Atin pong pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Numbers chapter 28 verses 16 to 25. Bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, hinihingi namin sa umagang ito ang iyong gabay sa pag-aaral ng iyong salita. Naway tumimo sa aming mga puso at isipan ang iyong mensahe at patuloy namin itong maipamuhay sa araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong basahin ang Numbers chapter 28 verses 16 to 25 hango sa magandang balita Biblia na may pamagat na Offerings at Passover and the Feast of Unleavened Bread. Sa verse 16, ang ika-14 na araw ng unang buwan ay pista ng Paskwa ni Yahweh. Verse 17, ang ika-15 araw ang simula ng pista, at 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Verse 18, sa unang araw magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Verse 19, sa halip magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang ihahandog ninyo, 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 tupang tig-iisang taong gulang at walang kapintasan. Verse 20, ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkaing butil, 1.5 salop na harina na minasa sa langis para sa bawat toro, 1 salop sa bawat lalaking tupa. Verse 21, at 1/2 salop sa bawat batang tupa. Verse 22, maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Verse 23, ang mga ito'y ihahandog ninyo bukod pa sa pang-araw-araw na handog. Verse 24, sa loob ng 7 araw, iyan ang mga handog na inyong susunugin. 1 mabangong samyo para sa akin. Ito'y inyong gagawin maliban pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa inuming handog. Verse 25, sa ika-7 araw, magdaraos muli kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa ating binasa, inihayag ng Panginoon ang mga requirements patungkol sa paghahandog tuwing kapistahan. Nais ng Panginoon na sumunod ang mga Israelita sa bawat detalye na kanyang pinag-uutos. Nais ni Yahweh na ginagawa ito na may pusong masunurin at pasasalamat. Dahil sa bawat pagsunod ay nalulugod ang Diyos. Lubhang napakahalaga ng mga paghahandog sa Passover at Feast of Unleavened Bread. Ito ay ginaganap upang patuloy na ipaalala ang kaligtasan, probisyon at kabutihan ng Diyos sa mga Israelita noong sila ay inalis ng Diyos sa Ehipto. Ang mga paghahandog at mga pista na ito din ay nagpapakita na nais ng Diyos na patuloy na mapalapit ang mga Israelita sa Kanya. Tayo bilang mga hintil at tagasunod ni Jesus, inaaral natin ito upang makita natin kung paano naging tapat ang Diyos noon at maging sa ating kapanahunan ngayon. Kaya gayon na lamang na lagi nating ipagdiwang ang bawat katagumpayan ng Diyos sa buhay natin. Kung paano tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan at tinutulungan tayong makaahon sa ating mga pagsubok at problema na kinakaharap. Magalak tayo at ipagdiwang natin ang tagumpay ni Jesus sa buhay natin. At lagi din nating piliin na maging close o malapit tayo kay Jesus sa patuloy na pagsunod natin sa kanyang mga salita. Nawa ang bawat isa ay napagpala ng salita ng Diyos ngayong umaga. Patuloy po nating ipagdiwang ang katagumpayan ni Jesus sa buhay natin. Remember, the joy of the Lord is our strength.
Samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin. Maraming salamat, Ama, sa buhay na iyong pinantubos sa amin. Naway gamitin namin ang aming mga buhay sa iyong kaluguran. Patuloy naming alalahanin ang iyong kabutihan, katapatan at katagumpayan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako po si Elder Sally Rios ng CRC Makati. Muli kitang inaanyayahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga at samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong ibahagi o i-share sa inyong mga pamilya at kakilala upang makaranas din sila ng pagpapala ng Diyos araw-araw. Rejoice in the Lord always!